Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Amen. Amen. To start with our program, our choir group will be singing Amazing Grace for our opening song. For God so loved the world, that He truly saved a wretch like me. I'm so undeserving of God's love. I have turned my back on Him time and time again. Yet, His love for me is steadfast. Did He not leave the 99 sheep and go in search of the one? I am that one. And this is my story. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him might not perish. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my thirst relieved. How precious then that grace appeared. Now I first believed. So many dangers, storms, and cheers we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we've been there 10,000 years, bright shining us the sun. We've known these days to sing God's praise. And when we first Jesus did not come into the world to condemn sin. He came to save us. Do not be deceived by the lies of men and the world. Turn away from sin and darkness. Turn to the light. Jesus Christ is the light of the world. His truth will set you free. Jesus Christ is the way, the truth, and the life.
Makapangyarihang Diyos, may-ari talaga ng lupa. Lord, maraming salamat, Lord. Sa pagkakataon niya, pinagkaloob mo, Lord, sa oras na ito. Sa privilege, O Lord, na pinagkaloob mo, Lord, sa iglesia na ito, O Lord, nakaabot kami ng 5th anniversary. Kahit, O Lord, maraming pagsubok, dinaanan itong iglesia. Pero nandiyan kayo, O Lord, magabay sa amin, O Lord, magabay sa bawat isa. At nagbibigay, O Lord, ng kalakasan kung paano namin, O Lord, magpapayan ang pagsubok na dumaraan sa aming buhay. Lord, maraming salamat sa kalakasan na pinagulog niyo sa bawat isa. Maraming salamat, O Lord, sa bawat isa na nakakaroon, O Lord, ng support, O Lord, sa iglesia ng O Lord, na maging tagumpay, O Lord, sa isang taon, O Lord. At maraming salamat, O Lord, sa pastor, O Lord, sa pastoria, sa pastora Russell, O Lord. Nabigyan, O Lord, ng kalakasan kung paano, O Lord, sila pagbigyan, ibigay ang kanilang lakas, O Lord, at alagaan itong church na ito, O Lord, na maging tagumpay sa buong taon. Lord, may kami sa inyo, O Lord, sa ngayong taon, O Lord, 2016, O Lord, bigyan pa kami ng kalakasan kung paano namin harapan o kung paano namin iharap ang lahat ng pagsubok na darating na naman, O Lord, sa iglesia na ito. At bigyan na kami, O Lord, ng lakas at katatagan, O Lord, kung paano namin palaguin ito yung iglesia. Maraming salamat, Lord, sa araw-araw na mga blessing na pinagkaloob niyo sa amin. Sa pag-support sa bawat isa, O Lord, kung paano lalago itong iglesia na ito. At Lord, tulungan niyo ang bawat isa sa oras pong ito na maging tagumpay ang gawain, ang anniversary na ito, O Lord, sa araw na ito, na maging maayos at maging matiwasay hanggang sa matapos, O Lord. Pagbigyan niyo, O Lord, ng kalakasan ng bawat isa, lalo na, O Lord, ang magdala ng inyong awitin. Bigyan niyo, O Lord, ng katalinuhan, kalakasan, O Lord. At ganoon din, O Lord, ang magdala ng mensahe ninyo, O Lord, sa Pastor Ray Kalipayan, O Lord. Bigyan niyo sila, O Lord, ng kaalaman ng galing sa inyo, O Lord, na ang bawat salita na galing sa Kanya, O Lord, ay aming kamumuhay at aming gagamitin sa aming araw-araw na kamumuhay, O Lord. Tulungan mo kami, O Lord, na maging maayos at maging masaya ang pagdiriwang namin sa 5th anniversary sa araw na ito. Ito yung aming samantalangin sa mga Jesus. Amen. Our opening remarks will be given to us by Mrs. Arlene Mundo. To our dear pastor, the spiritual father, His beautiful First Lady, visitors, guests, church officers, and all GFFC's members in attendance. Good morning. It's my great honor and privilege to welcome you all to this special day of our church, wherein we are celebrating this once a year only, our 5th year anniversary, with our theme, Celebrating the Journey, Pressing Forward. Thanking God's goodness because we are given again an opportunity to be here again, helping each other, and much more stronger to be called sons and daughters of God. We are very much happy because we are seated with Him in the throne of His mercies. As we celebrate today, we want to thank the Lord for what He has done for all of us, for the countless blessings He showered upon us, looking back and praising God for what we have achieved, owing everything from Him, because without Him, we are nothing. Praise God for that. Thanking all of you who are here today, celebrating this important occasion. The Lord has given each and every one of us a wonderful opportunity to be here and to listen on His word. Our humble hearts felt your kindness. Thank you very much and welcome as we enjoy and be blessed together.
the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have thee. Mrs. Dina Navarro will lead us for the praise and worship singing. May buntag sa tanan. May buntag para sa pagdayeg sa tumboy nga Dios. Malipayong ba ta nga naa karon?
sakit o kalipay o God, mga kaharuhay o kapain God, at muday kami kanimo Lord, padayon kami sa pagdayo kanimo God. Tungod sa imong grasya Lord, ania kami karon. We will sing to you Father. We will sing to you Father. We will worship you Lord. Jesus, we worship you Lord. We sing so far away, a million miles or more, it feels today. And all I have and lost
Amen! Ang sarap pumuri sa Panginoon. Amen! Amen. How does GFFC start? Mrs. Jefford Bondong will tell us on our church history. Good morning once again to all of us. This is the church history. By God's enablement, Pastoral Asil Lin Kalibayan with three relatives, the Bayo clan starting the fellowship at the residence of Mr. and Mrs. Errol Main, class 3-1-2010. On the following Sunday, we decided to gather at Mr. and Mrs. Romeo Bayo's residence. After that, we moved to Mr. Errol Main's residence. God is truly involved in that situation that the fellowship is sustained. On December 2, 2010, Pastor Reynaldo Partusa Calibayan arrived, and with the decision of the church body, the fellowship was named as God's Family Fellowship Center, now God's Family Fellowship Church. After several months, God provided a hall for the fellowship on the second floor of the Dasawa. A regular worship was held every Sunday for a couple of months in that hall. As we grew in number and fit God sent us here in this hall the motto, Nagdasawa Kaming God, until today. Last October 2014, four of our sisters, namely Mrs. Lisu Milano, Mrs. Evelyn Mai, Mrs. Nina Mai, and yours truly, committed themselves to water baptism, and we are still praying that all this year, more individuals will receive the gospel and follow the Lord Jesus Christ. We are blessed also with good members of the fellowship and full of gratitude that you've come our dear guests and visitors. We are happy to celebrate with you the church's 5th anniversary with the team celebrating the journey reaching the Lord. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Thank you very much. God bless GFS. Wow! Ganun pala nagsimula ang GFFC. Glory to God. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. May I call on the kids, GFFC kids, for their children's presentation.
talented individual from a successful one is a lot of hard work. Now, a message in song will be given to us by a very talented person, Mr. Romeo Bayo from Anjo Evangelical Church Fellowship. May buntag sa tanan. Salamat dito sa Ginoo kaya gatagang ko ga sigayos na makatindog og balik ni dito. Sa tinuod samtang ibasa gani ang history ni ining simbahan, tulog ila ang buhat. Ang katong mga pioneer din nakabalo rin sa history ni ining. Nagsugod lang yung mga 5 kabuok. So para makita ni mo dagan ang mga dalang na nadala sa ilan sa Ginoo. Pinagi sa nila pastor Kalipayan, pastor ako mga isuod ko. So diligid ko singer pero panikamutan ako. Take two.
Amen for that? Bread is the second cause. The Lord Himself is the first source of our sustenance. He can work without the second cause as well as with it. And we must not tie Him down to one mode of operation. Let us not be too eager after the visible, but let us look to the invisible God. May I call on Pastor Reynaldo? May I call on Mr. Pastor Reynaldo Galipayan for the message from God's Holy Word. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Pwede ko bang sabihin ulit ang sinabi kanina ng ating masigasig na church secretary in our church history. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Dahil tunay na napakasarap po dyan sa Panginoon. At ito talaga ang araw na binigay ng Panginoon sa atin para luwalhatiin siya. At maaari bang sabay natin sabihin, come on, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Isa pa. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Palakpakan nato ang Panginoon. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. Happy 5th anniversary GFFC. Tunay na napakagandang tingnan na tayong lahat ng kapatiran ay excited at abala sa paghahanda ng napakahalagang araw na ito ng ating church. Ito po ang napakahalagang araw para sa atin. Gayon din naman ang ating mga panauhin. Alam ko kayo din naman ay excited at maagang naghanda para sa pagdalo. Kaya naman, mas maigi siguro every Sunday ay anniversary. Amen po ba? Kasi pag anniversary kasi nakikita ko talaga busy ang lahat at saka nag-strive talaga to do the things for the Lord. Kaya sabi ko sa isip ko, sana every Sunday lang anniversary tayo. Amen po ba? Meron tayong Kristolin palagi, di ba? Ayaw ninyo? Amazing! Kaya nga, napakasarap po talaga na maglingkod sa Panginoon. Kasi po, ito po yung gusto ng Panginoon. Sa lahat ng sa buong buhay natin, ay talagang hinahanap natin kung paano tayo makapag-serve sa Kanya. Dahil sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments, and sabi niya, follow me. Sabi ni Ginoong Panginoong Jesucristo. Talagang nagsasabi siya, susundin natin siya dahil bakit? May pag-asa at may kapayapaan at may kaligtasan sa Kanya. Kaya napakasarap po na patuloy na maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, maaaring mapagod tayo, maaaring magulumihan tayo, ngunit ito po ang tunay na buhay ng mananampalataya. Malibang gawin natin ang kalooban ng Diyos, hindi mapapanatag ang buhay natin dahil kay Jesus lang ang tunay na pagpapala. Amen po ba? Kay Jesus Christ lang ang blessing na totoo. Buong kagalakan, meron sa yan, buong buo talaga. Kung may kagalakan man tayo sa mundo dito, sa lupa, ay talagang panandalian lamang. Kasiguraduhan, no, security in the name of Jesus. Only in Jesus' name we have security in our life. Naniwala ba tayo dyan? Kay Jesus lamang ang kasiguraduhan. Kumplitong katahimikan. Perfect peace kay Lord Jesus Christ. Kagalingan. Amen? Sino pinagaling ni Jesus? Taas ng kamay. Grabe ang pagpagaling ni Jesus sa atin. Hindi lang physical, lalo-lalo na sa spiritual. Kaya kung makikita mo yung tao pag ginanggap niya si Jesus Christ, naiiba yung buhay niya. Kung masalimuot dati ngayon kahit may problema na kangiti. Kung nakikita mo siya na gumawa ng masama, ngayon hindi siya gumagawa. Amen ba? Amen. Amen. Yun, may pagbabago. May pagbabago sa buhay diyan kay Panginoong Jesucristo. Kaya may kumplitong kagalingan din sa Panginoong Jesus at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin si Lord. Why we celebrate all the days of our lives with Jesus? Dahil meron tayong buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari, meron tayong buhay na walang hanggan. Ang buhay natin sa lupa ay panandalian lamang talaga. Kung nakikita niyo yung picture ng Nepal, grabe ang pangyayari. Ngunit talaga ang Panginoon ay gumagawa sa atin. Hanggang ngayon, nandito tayo buhay at patuloy na ngumingiti para sa Panginoon. Yun po ba? Yun po ang buhay natin. Meron lang tayong dalawang bagay na tatalakayin ngayon. At kung bakit tayo nagkakatipon. Ang pag-celebrate ng ating paglalakbay bilang isang nagkakaisang mananampalataya.
At ang pagpapatuloy sa unahan or celebrating the journey, praising forward. And that's the theme of our God's Family Fellowship Church 5th anniversary celebration. With the theme, with the text, Philippians 3:14. Basahin natin yung theme natin. Come on, 1, 2, 3. Celebrating the journey, praising forward. Philippians 3:14. Sabi ng salita ng Panginoon, kung meron kayong Biblia dyan, sabi niya sa Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. May pagpapatuloy sa paglalakbay at may pagpatuloy sa hangarin na kung saan makasunod ng kagustuhan ng Panginoon. Wala pong aksidenteng pangyayari sa lahat ng mananampalataya sa Panginoon. Lahat po ng mangyayari sa buhay natin ay may layunin. At ito po ay layunin na galing sa Diyos na siyang may alam ng ating hinaharap. Wala tayong alam sa ating hinaharap kung ano mangyayari next. Kaya kung nakikita mo yung mga na ng lindol, natabunan sila. Meron pa doon isa na nagbabakho yun. Eh pati siya natabunan kasama yung bakho. Kasi ang building, bigay yung building, napakalaki. And kaya walang kasiguraduhan. At ang nakikita lang sa hinaharap natin ay ang Panginoon. Kaya po masasabi natin tunay na secure ang ating paroroonan. No? Maganda yung ating paglalakbay kasi nandyan ang Panginoon sa buhay natin. Kung sabi ni Pastor Ading nung last sa ating Hearts Day na nahirapan siya na mag-ano ng ating film. Ako hindi ako nahirapan masyado kasi mahilig ako sa journey. Too much love will kill you. Mahilig akong maglakbay kaya nga napunta ako dito sa Japan. Pinalakbay ko ng Panginoon. Yung bala ko na naman pumunta sa Jerusalem. Yun, diba? Sino support? Mag-journey tayo. Journey. And ito ang tatalakayin natin yun. Mayroon akong dalawang tatalakayin at i-impress sa inyo sa salita ng Panginoon. At kulay na napakasarap dyan sa Panginoon. Celebrating the journey. And as a church, dapat pala natin i-celebrate itong journey na ito. No? Itong journey ito. Bakit? Baksan nyo yung ano ninyo, yung Bible ninyo sa Matthew 16:18. Ano nakasabi dyan? And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Sabi ng Panginoon dito. Bakit tayo magsiselebrate? Because it is built on a rock. Yung mga church pala ay binigay ng Panginoon. It was built on the rock of Lord Jesus Christ at walang makakatibag niyan. Napakatatag ng church. Kaya kung nakikita mo, ang simbahan, minsan may mga problema. Galing ko naman Tagalog minsan may mga problema, pero along the way, nagra-rise pa rin siya to the 5th anniversary. Amen? Amen. Nagsimula sa maliit. Ano ba yan? Hindi ko na alam pag Tagalog. Lumaki, di ba? Kaya sa atin dito. No? Kung titingnan mo yung church, the early church, 12 lang yung inatusan ng Panginoon. Ano kayo? Lumayas, hindi lumayas. Maglakbay kayo at i-preach nyo yung gospel. Mag-build kayo ng churches. At pagkatapos ngayon, ilang church na ang binigay ng ginawa ng Panginoon. Kasi bakit? It was built upon the rock. Kaya kung nasa church ka, you have to celebrate. Kasi walang makakatibag sa'yo. Amen po ba? Lalago at lalago yan at napakalaking maghalaga sa buhay mo kung i-involve mo yung sarili mo sa church. Dahil you are investing your life into eternal blessing in the Lord Jesus Christ. Investing in eternity. Ano nga nang invest natin sa lupa na ito, iiwanan talaga natin yan. No? Kahit na i-invest mo lahat, papugihin mo yung sarili mo, mawawala pa rin yan. Ang kapugihan mo, maglalas talaga yung kapugihan mo sa Panginoon. Ayan po ba? Yun ang pinaka-importante sa buhay natin. Kaya we have to celebrate. Huwag natin isipin, ano ba itong buhay na ito? Problemado bang perminin? Labi na sa church, sabog kayo simbahan, mga simbahan, mga buwak, mga sipak-sipak pa ang mga simbahan. Ayaw nag-unahan na, ang una-una to, ang atong paglakbay din sa Ginoo. Kaya along the way, ang mga bunggag na sila, kay gusto sa Ginoo, mudaghan na, kaya usaya ang mga kasimbahanan, hindi lang gusto magdaghan. No, sige na fellowship. Wala ko sa Ginoo, kung gagod po. Pero atong Tower of Babel, di ba? Gusto na nila nga sila nalang permi, atong nga gusto nila, abuto na ang langit. But ang gusto sa Ginoo, dili ni siya paisahay lang.
padaghanay. Ingon ang Ginoo, kinahanglan mamunga dita. Amen? And the Lord Jesus Christ, ibuhaton po niya sa ato hindi. Kung may nakita nato nga kanang murag ka problema sa church, just involved in the church. Just be faithful ang Lord. Kung kinay buhaton ang Ginoo niya na. Ano man, ingon ang Ginoo, and all things works together for good to those who love Him, who have been called according to His purpose. Pinawag pa tayo ng Panginoon? Na walang aksidente na mangyayari sa atin. Kung may mga problema man, pinatatag lang tayo ng Panginoon yan. Kasi gusto niya maging successful talaga tayo totoo sa buhay natin. Successful. Ang successful kasi ng buhay, hindi lang yung ano na yung tanggap mo. Hindi lang yung kung ilan yung mga yung belt na nakuha mo. O ilang ano ba? Ano ba tawag kay Pacquiao niyan? Pound for pound, ilang stage, ano ba yan? Ilang division yung nakuha mo, hindi kay Lord Jesus Christ. Tingnan mo si Pacquiao. Pinakyaw na niya lahat. Ay, masalamat ako, nandito kayo eh. Akala ko, kalaban ko si Pacquiao ngayon. Okay, magpatuloy po tayo. You know, it was built upon the rock and it is His promise. Sabi niya dito, the church, the gates of Hades will not overcome it. Kung ano yung gagawin ng church, hindi yung makakagambala ang si Satan yan. Patuloy na lalago yan at anumang problema, babasagin niya ng Panginoon kasi yun ang promise niya. We are built on Jesus, the rock. Amen? The rock. Our strong foundation. Pangalawa, why we celebrate the journey in this church? Because He has promised us a mighty companionship. Na mighty companionship. No, gamanan nga pakigkuyog sa atoa. Matthew 28:18-20 says, then Jesus came and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Anong sabi ni Lord Jesus Christ? He is with us to the very end of the age. Amen? Amen. Hindi lang sa mga magandang panahon, kundi sa kahit sa masalimuot na panahon, nandiyan si Jesus Christ. Lalong-lalo na kung masalimuot na. Diba? Nandiyan si Jesus. Tubangin ko, Ginoo, tubangin ko. Wala may pambayad sa akong bilis sa akong ketay, Lord. Hindi na ko maka-cellphone, maka-sky. Kami sa Sibahara, ibawalan namin kay ang nayuban dito. Pag nasa trabaho, mag-sky. Oh, darling, yun. Kasampan. Sa makitaan bagani mo, kung biskito na yung kuan. Ang muna mag-uol kung walay pangbayad sa sa kitay. But ingon ang Ginoo dinhi bisan asa nga problema na asa to the very end of the age, no? Hangtod sa katapusan sa kapanahunan, we have Jesus. Who is this Jesus? Nga makaingon ta nga we will celebrate. Nga naman, kung kay kining Ginoo Jesucristo hani, nahigugma ni dako kayo sa atoa, nga bisan pa man ang kinabuhi ihatag sa atoa. And sa damtan si Jesus Christ aning kalibutan, nakita nato ang iyang gahom. Kung nakita po nato bisan namatay doon siya, nigilansang sa cross, gilubong, pero pagkahuman na buhay siya pag-usap. Kasaligan ng ato ang Diyos, nga atong gikuptan, nga atong manaluwas. Kung naa siya sa itong kasing-kasing karon we will celebrate our journey as a Christian. Dahil nasayod yun ta, along the way, miracles will happen. Kung sa mga balatian, nga atong maangko na ay kaayuhan ni anak. Ay, hindi lang kumidikol usahay, kung di na yun makaya. Hindi mo gidikol. Samtang nag-ampo ka, wala ampo, tapos hindi po kaspilit. Okay, kasi kaspilit right ko lang. But, ang tinuod ng kaayuhan, na kay Ginoong Jesucristo, kumplitong kaayuhan. No? Usahay, pagtanaw lang mo sa itong physical na ginabuhi, lisod kaayo, na kay balatian. Anong hantod ka rin, may naayo? Ang itanaw ito, ang physical lang. Pero kung tanaw ka sa spiritual, kinahanglan, malipay ta nga naman. Ang importante sa tanan sa itong kinabuhi, na ata sa kamot sa Ginoo. Kaya wala yung makabulag sa ato sa kamot sa Ginoo, yung nang Ginoo din ha. Bisan pa unsa pa. So we have that mighty companionship. Wala nga magpadayon dito sa pagpangalagad sa Ginoo. Nindot kay tan-aw kung magpadayon ta naman. Katong kagahapon, bukod kayo rin napay mga bata mo sige dagan bukod kayo rin pero pagkahuman tanawa karon hanay kayo. Napay lamit yung mga pagkaon. That is the power of unity in the Lord Jesus Christ. Ang kanindot pa rin kayo, paghatag kayo maya
kaligayaan sa atong Diyos ang kang pagpata. Kung sila yung pinaka-importante ito, pinag-ibig. Samtang magpadayon ta, ang nakita na itong mga talent na develop, ay mga tao kung asa kayong kagudinit magamit sa Ginoo. Pero gamit ay. Why? Because Jesus is in the church. Nakabalo sa itong kasing-kasing na ay tawag sa atua. Just involve yourself unto the church because that journey is worth celebrating. Amen? Amen. Ito kaya na siya. No, it is worth celebrating. It is worth celebrating. We have a mighty continuation. Kanya katulo, why we will celebrate this journey? Because there is a crown of life to the faithful. Ganahan mo ba na? Natay tina-crown of life, crown sa kinabuhi. Ay kung wala na sa ato kung dili na maangko na to, asa man atong pahingnan? Crown of death in hell. And that is eternal life. Kung nag-suffer man ka, alam daw, murag may tubag ang Ginoo, nag-promise man siya nga maghatag ka magabunan siya kinabuhi. Problema man gyapon na magkapag-balik yan may naayo. Ako ang matagtiki o manibuto. Ibuto na ang bulkan ni Mount Everest, pero ito madagang yung matagtiki, napuno ko matagtiki. Karon kung may mo balik, matagtako na yun. Nabuto na limog na numag ko. But, ito makita din no? No, na siya crown of life. Kagingon din Revelation 2:8-11. Naaw na itong Biblia. If you have your Bible, open it in the Revelation 2:8-11. The angel of the church of Smyrna write, these words are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. I know your affliction and your poverty, yet you are rich. No? As you are afflicted. And mahirap sila. Kaya sa atin, amen? Wala naghirap sa JFFC, amen? Amen. Okay, salamat sa Panginoon. Though they are poor and they suffer, sabi dito, I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Sabi dito sa Church of Smyrna. But do not be afraid of what you are about to suffer. Sabi ng Panginoon, I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Sabi dito sa palitan ng Panginoon, be faithful even to the point of death, and I will give you a life as a victor's crown. No? Meron siyang bigay sa atin na eternal crown of life. Sabi ng Panginoon, whoever has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. No? Yung pagmadaogon na, sabi niya, dili sila hurt into a second death. That is hell. Ang salita ng Panginoon. Kaya meron tayong promise. No? Merong promise. Kaya patuloy tayong mag-celebrate. Walang mangyayari hindi maganda sa buhay natin. So the one who promised us is the one who gives us life, is the one who molds us, and is the one who provides everything in us. Ganun tayo kalab ng Panginoon. Nakikita ko sa church, He provided everything. Dati patakbo, lipat-lipat. Parang pula ba? Dito tayo, Petro. Muna naman 3 points. Parang gano'n. Kina-error, kina-tiwadong, tapos kina-error. Habang lumalaki, pinapalaki din na ng Panginoon. Lilipat kami sa post office. Nandun na naman kami na worship. Lumaki talaga. Amen? Lumaki ba? Palapakan natin ng Panginoon. Palakihin pa ito ng Panginoon, kapatid. Kaya patuloy tayo mag-celebrate sa journey natin sa church. Mag-celebrate tayo. Palakihin tayo. And it is a good thing to be involved in the ministry of the church. Pag-isabi ng Panginoon, sabi niya dito, be faithful even to the point of death, and I will give you a life as your victor's crown. Sabi ng Panginoon. Merong crown of life na ibigay ang Panginoon sa atin. Kaya, kung anong mangyari sa buhay natin ngayon, we are successful in this earth. Sabi ng Panginoon. Yun ho, ang mga rason bakit mag-celebrate tayo sa ating journey as a church. Kasi, bakit? Because He has prepared unto us a crown of life. And pangalawa po, sabi ko, dalawa lang yung tatalakayin natin. Pressing forward. Yan po, pressing forward. Bakit? Kasi sabi sa Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward
in Christ Jesus. Sabi niya, magpapatuloy ako toward the goal. May goal po yung buhay natin. At yung goal natin, huwag natin ilagay sa temporary lamang, kundi doon sa pangwalang hanggan. Kasi yung temporal is temporal. Sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. Sabi ng Panginoon, don't lay up to yourself treasures on earth. Lay up to yourself treasures on heaven. At yan yun sa paglilingkod sa Panginoon, involving the ministry of the church. And kaya sabi ni Paul dito, I press on toward the goal, to win the prize. We have to win the prize. Hindi o basta sasali lang tayo tapos wala tayong inisip na hindi ako mananalo nito. Mananalo ka. Sabi ng Panginoon, you have to win it. Kaya meron tayong sinasabi na pagtagumpayan natin ano mga problema, ano mga weaknesses natin sa buhay natin, because we have to win every battle of life in this earth. At sabi ng Panginoon, mananalo talaga tayo. No? Pressing forward, 1 Peter 2:5. You yourselves like a living stone. Amen? Para kay buhay na bato, lumalaki ang tatag. Are being built up as a spiritual house. Built up as a spiritual house. Kapatid, binibuild up tayo ng Panginoon as a living stone, as a spiritual house. Kasi bakit? We are the temple of Jesus. Amen? Templo tayo ng Panginoon. Sabi na kayo, kakatok ako sa inyo, pagbuksan niyo ako, pagpasok ako. Pinapasok niyo ba si Lord? Hindi na dyan si Lord sa inyo. At we are spiritual house of the Lord Jesus Christ. We are the spiritual house of the Lord Jesus Christ. Sabi niya dito, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. No, through Jesus Christ. No, kailangan kasi natin sa spiritual natin ng buhay, hindi lang puro physical lang yung binibuild up natin. Gym. Ala, sige, yung iba nag-gym, sobrang laki na yung nawakan, nagbitawan, tulo yung mukha, kasi puro physical, I wanna get physical. Hindi ho, kailangan din natin magkaroon ng spiritual muscles. Amen ba? Kasi sabi ng Panginoon, along the way with this life, pagdating sa panahon, matupad yung mga revelation ng Panginoon, meron mga malaki pang problema na darating sa buhay natin. Na kung hindi natin i-develop yung spiritual muscle natin ngayon, mahirapan tayo. Kasi sabi sa Revelation, meron mga tao doon na kung saan tatakbo na lang sila. Magsasabi sila sa bundok, taklupan niyo po kami kasi gusto nila mamatay. But it will not happen to them. Bakit? Nawala sila sa will ng Panginoon at nawala sila sa pag-serve sa Panginoon. Kaya yun ang nangyayari sa kanila. But that will not happen to God's family fellowship children. Amen? Hindi ko niyan mangyayari. Like, nakita ko siya, si Pacquiao. Kinausap siya ni Rick Warren. Kung kinausap siya ni Rick Warren, sabi niya, kailangan paano ka ba sabi ni Rick Warren, paano ka ba nagkaganyan? Bakit ba ang laki na nagawa mo? Ano bang ginawa mo? Hindi ko mapano lang sa English, basta naalala ko lang. But ang nakita ko sinabi ni Pacquiao doon, kasi nag-training din ako. At binangga ko lahat yung dapat kong banggain. Sabi ni Pacquiao. Kaya sabi ni Pastor Bing, challenge si Pastor Bing, kasi gusto natin yumaman Sigurado tayo yumaman. O sige, sabi ni Pastor Bing, gumaya ka Pacquiao, pasuntok ka ng mga welterweight. Sige, subukan mo. Gusto mong yumaman, pasuntok ka rin. Mag-ano ka rin, tatakbo ka rin doon sa ilang step na hagdanan. Magpagupog ka rin. Mag-exercise ka rin, sabi ni Pastor Bing. Kaya kailangan natin, Kailangan natin. Sana naman manalo si Pacquiao. Wala pa, mamaya pa. Okay, meron kasi makita ko sa Facebook. Sabi dito. Sabi ni Floyd, about joke ni Pacquiao sa ni Floyd. Kasi masyadong mga magulang si Floyd Huwag naman kayo magalit kay Floyd May Floyd ba dito? Wala? Ay, salamat. Mga one round lang ako dito. Okay, Floyd, I want drug testing. Ang dami niyang request I want drug testing. Testing sila. Baka nag-drug si Manny Pacquiao. Sabi ni Manny, okay. Floyd, you use this glove. Siya pa mamili ng glove. Baka malambot yung glove ni Manny ngayon. Kaya ipag-pray natin si Manny. Pinag-pray namin yan. Sabi ni Manny, okay pa rin.
And sabi ni Floyd, I want the date May 2. Magipag-date siya kay Pacquiao, May 2, ganun daw, May 2. Okay pa rin si Pacquiao. Floyd, I want the fight at the MGM. Sa kanila. Manny, okay. Floyd, it's going to be 60-40 in my favor. 60-40 sa kanya pa rin. Okay pa rin si Pacquiao. If I lose, there will be a rematch. Siguro siya, may rematch tayo pag matalo ako. Pacquiao, oo. Okay. Floyd, if you lose the rematch, even, wala na pala rematch kaya dapat mananalo si Pacquiao. Sabi ni Pacquiao, okay pa rin si Pacquiao para lang mangyari yung laban. Sabi nito, kay Floyd, sabi ni Floyd, the fight will be in this weight. Ganong timbang. Sabi ni Manny, okay, walang problema, Floyd. Sabi nito, tapos sabi ni Floyd, I want the referee to be my countryman in American. Sa kanya lahat to, kapatid. Kaya delikado si Pacquiao. Pagkatapos, sabi ni Pacquiao, okay pa rin. Floyd, I will be the one to make the announcement that our fight is on. Sabi ni Manny, okay pa rin. May nagalit siya na nakarinig na friend niya. Sabi ng friend ni Manny, hey Manny, you gave it all. His demand? Are you crazy? Binigyan mo lang yung manabuang na baka? And sabi ni Manny, that is how we treat everyone in our death row. We give all we want before the execution. He will be executed. Kung na kaya bigay niya lang lahat ang kahiligan niya, last will and testament ni Floyd Mayweather. Kaya sabi ko sa mga matatanda natin, pagkatapos ng basta pag kumakain na tingnan natin si Pacquiao, hindi sila pumayag, o pumapayag kayo lahat. Sinong ma-knockdown. Okay, last will and testament. But bakit ganito si Pacquiao? Because he built up his muscle not to fight. Ang nakanunod kay Pacquiao, dinala niya na lahat. Pati siga dinala niya. Amen? Ganun ba tayo? Pwede ba tayo tumayo and sabihin natin, itong lahat na ito, galing ito sa Diyos! Come on! Amen. Lampakan natin si Lord! Tumayo tayo! Praise the Lord! Let's just praise forward! Sa Lord, magbigay ng Panginoon. Napakaganda rin bigay ng Panginoon sa atin. Mananalo tayo sa ating paglalakbay. At hayaan natin na ibigay sa Panginoon yung best natin. Kasi sabi niya sa Psalm 1, blessed is the one who does not walk and step with the wicked, or stand in the way that the sinners take, or sit in the company of mockers. But those delights, whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prosper! Come on! Prosper ng Panginoon. Sabi niya, sabi niya sa Joshua 1:6 today, be strong and courageous, because you will lead. Come on! You will lead these people to inherit the land. Come on! I swear to their ancestors to give them. Be strong and be very courageous. Be careful to obey everything in the law, as my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law and always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. We want to be prosperous? Serve the Lord Jesus Christ. Stay in Him. Celebrate the journey and praise forward kung ano man binigay ng Panginoon. Kaya sabi niya, as a church, mananalo tayo because it was built on the rock. We have the mighty companionship and we have the crown of life awaits in us. It is worth celebrating. We have a life in the Lord Jesus Christ. Come on, praise Him. Hallelujah. Lord, salamat kayo, Ginoo. Tungod kayo huming gitawa, Ginoo. Nasayot ni Ginoo nga dili aksidente, Ginoo, na nangiding ikaw to celebrate this 5th anniversary. To kitagan pa kayo ka, Ginoo, anniversary nga ihatag nini nga church, Ginoo. Kauban ang imong mga anak, kay mong i-develop, Lord God, to spread out. Sabi ni mo, Ginoo, make disciples to all nations, Lord God. At sabi ni Ginoo, samtay yung i-develop din ni Ginoo. Lord, maggamit mi mo, Ginoo, sa simpleng mga pamaagi, Ginoo, mahimo maging successful mi sa mong kinabuhi, Ginoo. Ikaw ang mong gikinahanglan labaw sa tanan, Ginoo. Kay ngano naman mi din hindapitan ang ipanalanginan man mi. Kung kinami pagtuo sa imuha, Ginoo. Dalaygon kayo kasulay katapusan. Ikaw ang nagtawag sa mga ginasayad mi, Ginoo. Ikaw ang maghimo nga magbadaogon kami. In Jesus' mighty name. And the family of God will say, Amen and Amen. Lapakan natin sa Lord. Celebrating the journey, praising forward. Ganyan ang makalingkod ito ng salamat.
Thank you, Pastor, for the timely message you've shared to us. The value of a man resides in what he gives and not in what he is capable of receiving. May I call on Mr. Edgar Mondog for our offertory and with a song number from GFFC Men, Kay Buti Mo. Bago na mag-atay sa temporary, sa basahon ng Biblia, ang 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you shall give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God's love a cheerful giver, and God is able to please you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Sa tanggahatag ta sa operatory na mga GFFC Wing na mag-rap. Look.
Sa mundong ito, ikaw lamang Isus, may hawak ng buhay ko. Handa mong ilawan ang aking lalakaran, pagkat ikaw Isus ang kaligtasan. Panahon na lumipas, mukha ko ay umupas, pag-ibig mo Isus, di maging kumukupas. Magbago man ang lahat ng hilo, pangako sa salita mo'y totoo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay dami mga pagsubok ang dinaanan, bundok man ito o kalubatan, gabay mo Isus, laging naglay, sadyang pagkilos mo'y walang kapantay. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ikaw lamang Isus, may hawak ng buhay ko. Handa mong ilawan ang aking lalakaran, pagkat ikaw Isus ang kaligtasan. Panahon man ay lumipas, mukha ko ay kukupas, pag-ibig mo Isus, di na rin kumukupas. Magbago man ang lahat ng ito, ang ako salita mo'y totoo. Yun. Nagatindog ka sa po sa people. For that, most precious and gracious Heavenly Father, we thank you this day. We thank you have done this day. We thank you. We thank you have done in our lives. Now, bless this offering, this money, these tithes, and give by your children. We pray the presence will give this money, give her or his a wisdom that coming you alone, to use this right to your kingdom. Lord, touch our heart to give what is right, what manifests of our life. Lord God, multiply, multiply, multiply more blessings, O God. Thank you, Father. We give you to all glory in the name of your Son, Jesus. Amen. Amen! Lumabas din ang magagandang boses ng mga boys namin. Si Pastor lang ang nakakapalabas niya ng boses nila. Next, may I call on Pastor Russell Calipayan for our announcement and acknowledgement. Once again, good morning to everyone. And for our announcement and for our acknowledgement. Unahin ko na lang muna ang announcement. And our announcement, after this program, our devotional, meron tayo lunch na. No, lunch kasi siguro some of you, nagutom na. And after that, after sa lunch natin, we have a presentation by groups. No? Ginawa natin itong parang competition, but actually this is a presentation. No? So, thank you sa bawat groups and prepare yourself na after lunch. And meron tayong 3 groups and we
we have our very own judges. Hindi ko na-inform yung Mr. and Mrs. Camarista, yung judges natin. And of course, kami ni Pastor dalawa, tabulator natin si Pastor. No, kami yung mga judge. But don't worry, no. Kasi magaling kami mag-judge. and meron tayong after sa competition, we have Bible quiz. Prepare yourself also for our Bible quiz. And meron tayong isang parlor game. And para lang ito sa pwede rin adult, pwede rin sa mga bata. Meron pa tayong isa na naiwan kasi yung meron dapat sa May 1 ito na parlor games pero hindi natin natapos. Tapusin natin dito ngayon sa ating anniversary. And siguro may further announcement si Pastor. Pupunta na ngayon ako sa acknowledgement. Of course, I would like to acknowledge all of you na nandito ngayon. Hindi magiging posible or magiging successful ang gawain na ito without your presence. Thank you for coming. And also, I would like to acknowledge the presence of our visitors. No, ang visitors natin, they were from Anjoshi, Nagoya. No, and they were also my relatives. Mga relatives ko din yan. Thank you so much for coming and thank you for joining our 5th anniversary and God bless you. And also I would like to acknowledge kababalik lang galing Pilipinas, Camarista family, thank you. And also si Baby Jane, no? And thank you also sa Tarpaulin, Baby Jane, siya yung nag-offer na donation. Binigay niya yan. Thank you and God will bless you. Thank you also to our speaker. Thank you, Pastor, for that on-time message and for our praise and worship team, for our song leader si Dina and mga backups, thank you. And for our worship participants, lahat na tumayo dito sa harap, no? Lahat na tumayo dito sa harap, thank you. And sa nag-render ng song, salamat. And sa mga presentations ng mga bata and also sa teachers din, presentation ng adults, thank you. And the Lord will continue to bless you. That is our prayer. No, desire namin yan, lagi kayong magpapagamit para sa gawain ng Panginoon. And for our food, meron tayong mga food. Salamat sa nagluto, mga nagbigay ng drinks, sa rice, sa mga paper plates, and sa natin, tablecloths. Thank you also sa mga drivers. Salamat din sa decorators, tumulong. Physical arrangement, salamat. For our photographer and our MC, of course. Thank you so much. And thank you so much sa lahat na nandito ngayon, sa lahat na dumalo, and God will continue to bless us all. And kung meron man ako hindi na-mention, huwag kayong magtampo. God knows your heart, and the Lord will bless you and use you more in the field of the ministry. And that's all. Thank you, and God bless us all. Okay, may I request everybody to please stand for our closing song, God's Family, and to be followed by the closing prayer and benediction by Pastor Reynaldo Calipayan.
Yes, Lord, salamat kay Ginoo ning takna sa kaudtohon. Salamat sa matag usa nga nadihigan nagkaroon Ginoo. Salamat kayo sa imong presensya Ginoo. Salamat kay sa pagtuong imong gihatag sa moa nga nagpadayon Ginoo ang simbahan imong itabangan Ginoo. Sa 5 ka tuig Ginoo nga faithfulness Ginoo kita mo Ginoo. Nga ikaw nagapamuhat, nagdevelop sa mga Ginoo. And Lord, mahimo gid Ginoo nga makabarog ni Ginoo. Ligabot sa panahon sa imong pagbalik nga naman. Tungod kay mo hagid mi gitawag Ginoo gikamit Ginoo sa imong buhaton. Manalangin mo pag nagdigom Ginoo. Ug himuon nga ulo kanak ni Ginoo ni napita sa Japan Ginoo. Bisan pa man sa tigbuok kalibutan Ginoo nga sayon ana Ginoo. Mahimaya imong buhi ngalan. We are worthy of praise and adoration and honor Lord God in our lives. And we give you praise, Lord God. Among gihala na kini nga selebrasyon sa imuhang Ginoo. Tanan Ginoo nga preparation, it is for your glory and honor. And Lord, salamat sa matag usa Ginoo nga imong gitabangan nga muhatag yun mo invest yung matag usa kag galingong talents, financial Ginoo, ability Ginoo, for your glory and honor Ginoo, and for the successful celebration ini nga matag nga adlaw Ginoo. Salamat sa bisita imong gidala dinhi nga mahimayaon Ginoo. Gikan pa sila sa Anjo Lord God, mobalik ako ni sila Ginoo. Lord, I pray nga padayon ikaw panalangin sila safety sa pagpaingon dinhi sa mga sila pagpamauli Ginoo, ug kalipay Ginoo nga di matukngan sa kalipay ning kalibutan, kalipay nga gikan gid sa imong Ginoo. Sa Camaristas family Ginoo nga gikan pa sa Pilipinas, salamat sa pagdala nimo nakikiusa Lord, on time kayo Ginoo ikaw kung asa Ginoo, you want your people Ginoo nga nagsugo dinhi buraton, nagpadayon ning buraton nga mag-celebrate yun Ginoo, naa sila dinhi uban kanamo karon. We are happy Lord God on that. Salamat Ginoo sa mga Sister Baby Jane nga nakabalik yun dinhi Lord, ang time kayo nakabot hapon ang tarpaulin Ginoo. That is for all Lord God, ikaw nagapamuhat nini mga pagkaon nga giandam Ginoo. Lord, salamat kayo sa matag usa nga naghatag nini Ginoo. Naghatag sila mga talento Ginoo sa pagluto Lord, panalangin ni Ginoo katag kini kusog kabasog sa ukalawas. And so much blessing to the family Ginoo nga mahimong gyud kapadayon Ginoo. Mag-awas kini Ginoo dengan pang mapanalangin Ginoo. Lord, you call us Lord God to be a light and salt of this earth. Let it be Lord God. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And the family of God will say Amen and Amen. Salamat natin si Lord. Salamat at may mga sa tanan. Before tayo mangaon, ako sa ngayon tanan nga musaka dinhi for our picture taking. Picture taking po tayo. Group picture. Giyangin sa nakong tanan yung mga nidiri sa tubangan, ang mga babae sa tubangan, ang lalaki sa likod, pagkaho